Mga ito para itong mga langaw na nakasakay sa kalabaw. Nasampal si Ngiwim ni Donald Trump ng dagdag 12.5% na taripa. Kamuntikan na ako mabulol doon ah. Yeah, awards, naalala po ninyo yung pinataw ni Trump kay Ngiwim is 20%. Tapos pumunta si Ngiwim doon sa Estados Unidos para manligaw kay Trump kahit hindi pinapunta. Nirespeto ng 1% kaya 19% yung taripa. So ito ngayon, pagkatapos niya makausap si Marco Rubio, ang sekretary ni Trump, anak ng kagwang. Katapos daw niya makausap si Trump, hayan, sinampal na ng 12.5% additional na taripa, anak ng kamuti. Naparusahan tayo dito. Nadamay tayo sa kahangalan ni Ngiwim. Pag-usapan rin po natin si Robin Padilla. May banat po siya sa prosekusyon at tinawag niyang mga langaw na nakadapo lamang sa kalabaw. Ano yung dalawang mukha ng prosekusyon? Hindi lang langaw yan, bangaw pa. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin na po natin itong nakakalungkot na balita dahil pinatawan po ang Pilipinas na dagdag na 12.5% na taripa ng Amerika, anak ng kamuti. Akala ko ba kaibigan natin yung kano? Pero bakit nyor? Ito yung napala mo. Pagkatapos magsumbong ni Bungit kay Trump, na di umano'y hinaharas po ang Pilipinas ng bansang China dyan sa West Philippine Sea. Sa imbis tayo ay kakampihan, hayan, nasampal patuloy si Marcos. Kasi naalala po natin, di ba? Merong sigalot dyan sa West Philippine Sea na siyempre kasama yung mga western media. Sinasabi na di umano'y ang Pilipinas ay hinaharas ng China. Sinira na naman ng mga media ang imahe ng China. Pero nung napanood ko yung video, Coast Guard laban sa Navy. Philippine Navy versus Chinese Coast Guard. Nakakahiya nga ho eh. Kasi yung video nakita ko, pasugod yung Philippine Navy sa Chinese Coast Guard kasi sinabihan na umalis kayo. Ganyan, namin to. Nagagaw tayo ng tubig dyan, di ba? Eh siguro, minute yung Philippine Navy, lumapit sa Philippine Coast Guard, mga nagpapaluan. Putang ina, nakakahiya nga eh. Dahil yung Philippine Navy pa yung sugatan sa ulo. Ang kalaban, Chinese Garter. Chinese Coast Guard. So siguro, ito si Donald Trump, si Bongbong Marcos, nagsumbong dito kay, kay Trump. Pero, hindi man pinansin ni Trump dahil nga alam po natin na ang China ngayon at ang Amerika, maganda po ngayon ang relasyon pagdating sa ekonomiya. Kaya hindi po talaga tayo kakampihan yan. Sabi nga ng Amerika, hayaan nyo na lang yan, Ngiwim. Kaya ang resulta, imbis na kampihan, naparusahan pa. Bakit po tayo naparusahan? Anak ng kagwang mga bubudistang tanganista? O bago tayo doon sa parusa, pakinggan muna natin si Gibo. Dahil sabi ni Gibo, sinadya daw talaga ng China yung kaganapang iyon. Kaya nagsumbong sila sa Amerika. Pakinggan natin yung tabla ritong traidor to. Maltesian passport. Urgent issue sa second Thomas Schul sa Ayungin. Yes. A lot of people have so many questions as to what exactly happened. Can you tell us what happened? What happened was these Chinese Coast Guard provoked. They went beyond the no cross line of any military ship, and so they were confronted by the Napsoyu contingent inside, and there was naturally a confrontation. That is but the duty of everybody, and our troops will not do that without a provocation. They're in no position to provoke whatsoever. Why do you think they did that? Okay, I don't think this incident should be analyzed in isolation. I think it's all related to the Batanes and the monkey video. It was timed right before. Asya. Yes, where Wang Yi was supposed to come. So the Chinese don't do things at random. Deliberate. Yeah, and there is a grand opera that as a grand script, grand play. Everybody has a script. So this is part of it. It could also be that Xi Jinping, to solidify his hold as the only sole leader, aka dictator of China, has some issues because of the natural calamities, the economy, and he would like perhaps to firm up his legitimacy and creating the scenario where China is under siege by Japan and the United States through the Philippines, and only he can defend China. He falls squarely into that narrative. And China is it's not foreign to them to do that. Like Mao Zedong was asked, why did you never take over Taiwan? He said, Taiwan is very important.
if there is an internal problem, we create an issue with Taiwan. Okay. Foreign policy in China, Indo-Pacific policy is directly tied to the legitimacy of their leadership. Why? It's an autocratic leadership. It's a dynastic leadership. And so regime stability is the number one objective of theirs. Because if not, then they lose power. They lose power, they're purged, and we know what happens. Lolo mo, Gibo. Rider ng bayan. Alam nyo, pag nakita nyo yung video, kasi tayo naka-uniform yung atin Philippine Navy talaga, panggera na yan sa China Coast Guard. Ang mali lang muna natin, sabihin na lang natin nagbandili, baka sabihin na naman ninyo, kinakampiyan na naman ni Bistakan China, hindi yun, nakikita natin sa video. Pag provocation ang pinag-uusapan, kahit panoorin nyo po yung video, wala sanang paluan na nangyayari. Kung ang Pilipinas ay hindi sumugod kasi. Ang layo man ng China doon sa Sierra Madre ba yung barkong sira-sira dyan? Nagano man ang Chinese Coast Guard, kumbaga, nag-warning na, amin to, atin din. Dapat hindi na lang sana sumugod itong Philippine Navy. Ang problema, sumugod. Anak ng kagong sumugod ka, ikaw pa natamaan. Okay sana kung sumugod ka, kayong nakatama. Pahak lang sa ulo Alam mo, Gibo, may problema yung natin, foreign policy. Yan ang maliwanag dyan. Tanggapin nyo na po. Sa panahon ni Digong, wala pong ganyan. Alam mo yung, putang ina, ibaba mo na yung pride ninyo, Bongbong Marcos, sa China. Kasi nga ang China at Amerika, magkakampi na ngayon, wala kayong magagawa dyan. Kahit anong gawin ho ninyo. Ang Amerika ngayon, sa katauhan ni Trump, negosyo talaga yan. Negosyo talaga sila. Gusto makipagnegosyo ni Trump kay President Xi Jinping. Itong Amerika may utang sa China. Gusto nila magnegosyo. Sa tingin nyo ba, kakampihan tayo ng Amerika, yung sinasabi mong iwin brother to brother, hindi ka kakampihan. Sa ekonomiya, iiwanan talaga tayo. Kaya nga, tinawag tayong mga unggoy Dahil sa mga leader natin na mga mukhang unggoy. Hindi yung mukha na unggoy, kundi yung ugaling unggoy. Yun yung tinutukoy ng China, mga ugaling unggoy kayo. Lalo na si Kiko. Bakit sa panahon ni Digong? Wala mang ganyan May napalo ba na Philippine Navy kaya panahon ni Digong? May naputulan ba ng daliri? Sa panahon ni Digong? Hindi, wala. May bumbahan ba ng tubig? Wala. Kasi nga magaling si Digong yung foreign policy niya. O tingnan mo ang ginawa ni Digong. Awayin ko na lang yung Amerika, kaibiganin ko yung China. Mas pabor na nga ho ngayon dahil hindi mo kaaway ang Amerika, hindi mo rin kaaway ang China, neutral ka. Di sana walang gusto. Ang problema nga si Bangag, ang kanyang foreign policy ni Juma Sison. Foreign policy ng mga dilaw mga komunista. Kaya ayan ang nangyayari ngayon. Ngayon nagsumbong ka sa Amerika. Anong sabi ng Amerika? Pabayaan mo na lang yan. Magnegosyo na lang tayo. Imbis na kinampihan ka, napahiya ka pa. Tingnan mo, si Marco Rubio, dumating dito sa Pilipinas, pinagmalaki niyang mga bubunisang tanganista, pumunta si Marco Rubio. Akala siguro nila, yung pagpunta ni Marco Rubio ay maganda sa ekonomiya, hindi napaganda sa ekonomiya. Bakit? Ay puta, naparusahan tayo Naparusahan tayo. Nasampal tayo ng taripa ni Trump, anak ng kagwag. Imbis na katulong, pagkatapos kausapin ng UM, si Donald Trump, ang resulta, hayan, lahat ng balita, BBM, nasampal ni Trump. Tingnan mo yan, Trump, nanampal ng 12.5% taripa. Ilang oras matapos makausap sa telepono si Marcos. Puta, nagsumbong ka. Uncle Sam, bakit? Inaway kami ng mga chikwa. Napalaw yung Philippine Navy ng tawag yun. Sa Bisaya, babugsay. ng paddle ng sagwan, napahap. Sabi ni Trump, tumahimik ka ng animal kang unggoy ka. Ayan, 12.5% taripa. Sampal mo sa mukha mo yan. Tingnan mo. Ngayon maraming nagtanong, ano ba itong 12.5% na taripa? Kasi dati, 19% tayo. 20% tumawad, nagiging 19%. Dagdag pala ito. Ito, maglabas lang tayo ng ibang source, baka sabihin, gawa-gawa na naman si Bistak. Ayan, US slaps fresh 12.5 tariff on the PH goods over failure to curb forced labor imports patay. Ito, pinakamagandang caption. Ito, ayan US nagpataw ng 12.5% dagdag na taripa sa PH exports. So, anong mangyayari sa'yo dyan? Pag nagdagdag ka ng taripa, ibig sabihin, pag kumuha ka ng mga produktong imported galing Amerika, mahal. Ano na mangyayari sa Pilipinas, Yor Buang? Iyak tayo yan, Yor. Lalong lulubog tayo yan. Akala ko ba kaibigan natin itong Amerikano? Akala ko ba kaibigan natin itong Makano? Bakit ito yung ginawa sa atin? Anak ka ng kagwang bangag ka. Dagdag na taripa yan. So, ibig sabihin, except bukod pa yan sa 19%. Ito mas malinaw. Ilang oras matapos ang pag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump sa telepono, nag-anunsyo ng 12.5% tariff ang Office of the US Trade Representatives laban sa Philippine export. Ito ang naging aksyon ng Administrasyong Trump laban sa mga bansang hindi umano sapat
ang hakbang laban sa mga produktong gawa sa forced labor. Patay ka, nyor. Pero hindi. May ibang dahilan kung bakit pinarusahan tayo ng additional 12.5% na taripa dagdag. Dagdag, ha? Panoorin niyo po itong sinabi ni Marco Rubio. Makinig kayo, mga bubunistang tanganista. Well, here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right, nonetheless, to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. And it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future. And we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us. Mr. Secretary. Dahil dyan, di ba galit ang Amerika sa ICC, senyor? Di ba sabi ng Amerika, papatawan namin ang mga bansa na ayaw makinig sa amin na tumigil sa suporta dyan sa International Criminal Court. Mantakin mo, tinawag na baliw. Iraulo. Ang mga taga-ICC, yawards. So ikaw, Nyor, ano ka na rin, Nyor? Wangbo ka na rin. O, tingnan mo mga tanganista. Pagalitan nyo itong si Marco Rubio ng Amerika. Secretary, yung State Secretary ni Trump. Palagay ko ito po yun. Yung galit ng Amerika sa ICC, naambunan tayo. Gusto ko, damputin nyo na lang si NGWM, anak ng tagwang. Walang magandang naidudulot sa ating bansa. So bagsak ekonomiya na naman natin, tatanamaan na naman ekonomiya natin. Galit-galitan lang tayo sa China, pinarusahan pa tayo ng Amerika, nagsumbong ka sa Amerika kasi nga, binuli daw tayo ng incheck. Ang resulta, ayan, dagdag 12.5%. Di ba nakakaya mga bubunistang talyanista? Anak ng kagwang, magsusuna pa naman si NGWM. Ipagmamalaki sana niya, baka sakaling makatawag. Dagdag 12.5%. Bukod sa 19%, so ilang percent na ang taripa natin, anak ng kagwang. 30 na lang, 31%, 31.5% ng taripa. Diyos ko, manguyot ka na nyor. Lalong babagsak ang ating ekonomiya. Palagay ko ito po talaga nangyayari para sa akin. Na dahil galit ang Amerika dito sa ICC, kasi nangampanya nga ang Amerika, bubuwagin namin yung ICC. Lahat ng mga yan, may mga warrant of arrest, may mga sanction na, may warrant of arrest sa Russia. Oh, may sanctions yan. Tingnan mo ha. Isipin mo yung Russia, magkalaban yung Amerika dyan eh. Di ba dyan sa giyera sa Ukraine? O sa panahon ni Biden. So ngayon, ang nangyayari ngayon, nagkaisa. Ang China, Russia at Amerika, laban dito sa International Criminal Court, dudurugin talaga itong hinayupak na ICC. Yan ang nakikita natin dyan. Kaya nga, ang nangyayari, palagay ko lang ha, ito yung naging consequences natin sa Amerika. Mantakin mo, nagsumbong ka na nga, na binuli ka ng China, ano nangyari? Imbis na kampihan ka, kausap ka sa telepono, ayan, pinatawang ka ng 12.5%. O baka naman kasi hindi rin naintindihan ni BBM yung mga pinagsasabi ni Trump. Siguro nagutalala, wiwi, anak ng kagwang. Kaya ang resulta, parusa. O gaano kayo kagaling? Palpak ang inyong foreign policy. Kaya nga sabi ni Binoy, no? Ay, wag muna, huli muna. Dito muna tayo kay Sasurgando. Sabi ni Sasurgando, nababling plan B. Don't ignore the signs. They included BP Sara in the ICC complaints. So, yup, that's the plan B. If BP Sara cannot be convicted at the Senate, they will activate the ICC warrant against VP Sara and Voila physically remove her from the Philippines. Parang ginawa kay Tatay Digong. Dinampot. Wala na, hindi na darating dyan. Gaguhin nila si Inday Sara kasi sinama dyan sa ICC. Uunahan na ni Donald Trump yan, mabubuwag na yan at sooner or later si Tatay Digong makakauwi na ho talaga sa Pilipinas. Yan ang nangyayari po. Tignan mo ngayon, ang galit ng Amerika dyan sa ICC, inambunan si Bangag, dapat tayong mga Pilipino. Mantakin mo yung additional 12.5% na taripa. Imbis nakakampihan ni Trump si Bangag. So ang resulta, ayan, kaigit-igit tayo. Mukhang malabo na yun. Alam natin yung talagang plano nila kasi si Inday Sara, ang tawag niyan, sinama man talaga sa ICC si Kuya Bungo. Ayaw naman nila na mayroong bagong Duterte naman na Pangulo. O tsaka yung mga Pilipino, napaka-imposible naman ho kayo. Hindi pa rin kayo galit kay Bangag. O tingnan mo ha, kaka-announce lang ni Donald Trump, kakasampal lang ni Donald Trump ng additional 12.5% na taripa dito kay Bongbong Marcos. Putsa, tingnan mo naman ang palitan ng piso kontra dolyar. Wala na, tinamaan agad tayo. Pinaka-lowest in history. Piso kontra dolyar exchange rate. Puta, 61.847 na. Kaya pa ba natin? Kaya nyo, dapat lasuna mo na yan. Huwag ka nang magsuna sa uli. Wala na, Pilipinas, bagsak na eh. Nakahiya nga kayo maging Pilipino.
Mga OFW nga, kinahihiya na sa Pilipinas dahil kay Bangag. Presidente niya, hindi. Kaya sabi ni Idol Robin Padilla, kung hindi lang talaga mayroong nagpapaipal at nakikialam tungkol sa West Philippine Sea, kung wala pa yung mga hinayupak na yan, maganda sana ang relasyon natin sa China. No? Siguro walang bumbahan, walang paluan sa ulo ng sagwan. Wala eh. Palpak ang Pilipinas. O tingnan mo, pakinggan natin si Idol Robin Padilla. Doon yung barko natin. Tapos lumapit Parang yung teritoryo natin. lumapit yung Sayungin. China Coast Guard. So gumanon yung ating mga sundalo. Ang punto ko kasi dito, maiiwasan sana natin yon kung walang masyadong mapapel. Ang daming mapapel dito eh. Isipin mo, pagkatapos noon, nag-usap si Presidente Marcos at yung Chinese ambassador, kinabukasan, nagpa-presko na naman yung saksakan ng papel na tao. Pambira, pwede bang tumahimik ka muna? Buhay pa yung unit team. Lagi akong tumatawag kay SAP. Tinawagan ko si SAP dati nung sinabi ko, ano ba tong tao na ito, humihirit na naman ng haliwas na sinasabi ni Pangulo. Katulad no, sabi ni Pangulo, magbubukas tayo uli ng panibagong pag-uusap. Kinabukasan, binabanatan na naman niya yung China. Ano ba yun? Diba? Para sa akin, makinig tayo sa mga patron natin na matagal na dito sa bansa. Ekonomiya. Bakit ba ang China walang singalot doon sa ibang mga nagkiklaim doon? Kasi ekonomiya na yung pinag-uusapan nila. Nag-uusap sila ng paano tayo makikinabang sa isa't isa. Isipin nyo, pinakamayaman na bansa ang China. Yung kayong kapitbahay, iwan. Di ba, in normal circumstances, pare, pag mayaman yung kapitbahay mo, doon ka makikipag-negosyo eh. Pare, para naman, mabatuhan mo man lang ako dyan ng negosyo. Tayo, ayaw natin doon. Anak ng kagwa nga eh. Kapitbahay na natin, nandyan na yung China eh. Yaman-yaman, inaway pa natin. Ang yabang natin. Di ba, Gibo? Ang yabang natin ng UM. Wala namang ipagmayabang. Yung pangala, yung nakatabingi. Ang problema sa mga to, feeling may ibubuga. Sabagay, may ibubuga. Pulburon nga lang. Si Tariela lang, yung tinutuko yan ni Idol Robin Padilla si Tariela. Masyadong pakailamero, yan, unggoy talaga yan. Kung unggoy ang pinag-uusapan, talagang unggoy talaga si Tariela. Pareho lang yan sa mga House of Representatives prosecution, mga unggoy di mga mukha, yung isa dyan bisogo. Kaya natawag ni Senator Idol Robin Padilla na mga langaw kayo nakadapo sa kalabaw. Nakadapo sila kay Bubuim. Pakinggan natin ito, banat ni Idol Robin Padilla. Nagkakasimpatya ang tao sa kanya. Ganon din kay Inday Sara, lalong nagkakasimpatya ang tao. Alam mo, pareho na pagbibigay ng ayuda. Tiningnan ko yung huling Pulse Asia survey, yung June 28 up to July 6 na survey. Makikita mo yung poorest of the poor, yung class E, income level. Sumipa doon ang disapproval rating ni Presidente Bongbong, sumipa ng 74% ang disapproval rating. Yun ang binibigyan ng ayuda eh. So ano ibig sabihin? Una, ang tao, kasi na gaano kahirap, alam nila na pera naman namin itong binabalik niya sa amin. Pangalawa, pag pinapipila mo ang tao para sa init ng araw, para lamang makakuha ng 2,000, parang iniinsulto mo yung dignidad niya eh. Parang ginagawa mo silang pulubi. So imbis na matuwa sa'yo, nagkakaroon ng resentment ang taong bayan. Di ba pareho nung papipilahin mo para sa 20 pesos na bigas? Di ba? Madaling araw pa, pipila na yung senior citizen. Inaapi mo tao nun eh. May namamatay pa. May namatay pa. Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan, kung panonoorin niyo po nung buo yung palitan ng salita. At ito naman, mahirap pong mag-umpisa doon kasi sa hearing dahil bawal po yan. Doon na lang po sa sinabi nila sa press con nila. Ang sabi nila sa press con nila, ang sinasabi ko daw, na one way, masyado naman kayong one-sided eh. Ang sinasabi ko po doon kasi, bakit ang prosecution, binabanatan nyo ang mga senator judge? Hindi nyo dapat ginagawa yan. Kasi judge yan eh. Saan ka naman nakakita ng prosecutor, babanatan mo yung judge. Binabanatan nila yung mga nakakulong na senator judge. Si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, saka si Senator Marcoleta. Banat sila, si Ridon. Binabanatan na hindi dapat yan mag-participate. Binabanatan ni Dilima, hindi yan dapat mag-participate. Anong pakialam nila? Rules namin yun. Dapat hindi dapat sila nakikialam to. Yun yung sinasabi ko. Pinapayagan nyo yung mga may kaso, yung mag-witness dito. Pero yung mga senador na may kaso kako na hindi naman final and executory, wala pang nangyayaring hearing, ayaw yung payagan dito mag-participate. Ano ang karapatan nila sabihin sa amin yun? Medyo itong mga ito, para itong mga langaw na nakasakay sa kalabaw. Dapat pagsabihan yan ng aming impeachment court na pagbawalan yan sa... Wala silang karapatan eh, hindi ko nakikita. Meron na ba nakita ang piskal na binabanatan yung judge? Sabi pambihira. Dapat po ata makontempt yung mga ganyan. Yan po ang dapat nangyari. Kasi alam nyo, ang aking pakiusap. Pag ako po nagsalita doon, meron... Alam na, kilala nyo naman, mahirap magsalita kasi sa beauty tayo, no? Sana, panghawakan natin yung sinabi ni Patron. Gusto kong maintindihan ng taong bayan kung ano tong impeachment. Huwag nating daanin ito sa masyadong legal at masyadong Inglisan na mga salita. Kasi, di ba sabi nila para sa bayan nito, itong impeachment? Ba't ayaw natin ipaintindi?
Dapat ipaintindi natin. Hindi tayo pwedeng, sila tong sabi ng sabi, no, wag daw masyadong mag-technical. Pag nagiging technical ako, sasabihin naman nila, alam niyo, ang hirap eh. O di ba, tumama tayo. Kasi ang ingay kasi ng mga biso ko eh. ng mga langaw. O di ba, ang sakit niyan? Nasabihan kayo ni Senator Idol Robin Padilla na para kayong mga langaw nakadapo sa kalabaw. Tama ako ng interpretasyon sa sinasabi ni Senator Idol Robin Padilla na one-sided. Kasi nga, siyempre, naghabang ng salita si Senator Robin Padilla, biglang umingay itong hinayupak na kapunan, hindi natuloy kaya na-stop doon sa one-sided. Kaya napukusan ng mga kritiko ni Idol Robin Padilla yung salitang one-sided. Kaya nga, ang purpose noon, yung si Lotto, Kalilong, na may mga kasong perjury, at si Senator Jinggoy, at kaya si Rodante Marcolita, na inakusahan ng plunder, na dapat sila ay pwede rin pumunta dyan sa impeachment court kasi hindi pa naman pinalan executory ang akusasyon laban sa kanila. Yun lang ang nakikita ko. Kaya lumalabas si Senator Robin Padilla, lalong minamahal. Si Vice President Inday Sara, lalong maraming sumusuporta, tumataas yung rating. Kaya ang mga Pilipino ngayon, marunong na rin mag-isip. O ayan, mga kababayan ko, maliwanag pa sa sikat ng araw, nasampal si UAM ng additional 2.5% na taripa ni President Donald Trump. Aray ko, ang sakit.